Ang mga bata po ngayon, pasensya na kayo. You are weak. Yan ang mga salitang sinabi ni Senator Robin Padilla sa Senado. At alam mo ba ang dahilan niya? Bakit naniniwala siyang mahina ang mga kabataan ngayon? Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Panahon namin na hindi kami iyakin. Naging sari-sari ang reaksyon ng mga netizens dito. He compared both generation. Number one, yan ang pinakamaling mong gagawin. Kasi may generational gap po tayong tinatawag. Not because hindi siya nangyari ng generation mo, hindi na siya pwede mangyari sa generation ngayon. May mga ilan naman na sumang-ayon sa kanya, lalo na yung mga kaedad niya o ka-generation niya. Pero maliban sa sinabi niyang mahina daw ang mga kabataan ngayon, mas naging kontrobersyal yung isa niyang statement na ito. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Yes, you heard it right. Pati mental health, hindi rin pinalusot ni Padilla. The way he talks, tila hindi siya naniniwala sa depression, which is medyo weird kasi yung anak niya mismong si Kylie Padilla ay umaming dumanas ng depression. And depression isn't a trend. It's not a Gen Z issue, ha? It's a medical condition that has existed for decades or even centuries. The only difference now is mas pinag-uusapan ngayon. People are finally talking about it, except na lang sa mga ayaw maging aware or ayaw mag-progress ng kaalaman. Pag-open ko ng Facebook, si Robin Padilla agad yung bungad. Nung panahon daw nila walang depression. May hina daw ang may depression. And pag-scroll ko, yung next news is about sa student who jumped from the 3rd level of LRT. Depression is real. Sakit pala yan. Hindi pala yan kabaliwan lang, hindi pala yan kaartihan lang. At ngayon, yung mga tao, mas nagkakaroon ng lakas ng loob na kumonsulta sa profesional. Alam mo kasi sir, hindi porket maraming nag-uusap ngayon tungkol sa trauma, sa stress, ibig sabihin, mas weak na yung mga tao ngayon. Mas malawak ang awareness, mas maraming magpapatest. At dahil mas maraming tao na ang nagsasabi ng kanilang kalagayan dito sa social media, mas may visibility. Okay mga kababayan, klaruhin natin to. Ang mental health ay hindi arte. Hindi ito pagiging mahina. Kapag may lagnat ka nga, hindi ka sinasabihang magdasal ka na lang O kapag may high blood ka o diabetes, hindi ka sinasabihang lakasan mo ang loob mo. Ginagamot yun. So bakit pag may depression, anxiety, or PTSD, ba't biglang ang sagot ay mahina ka? Mental illness is still illness. May science ito. May chemical imbalance. May trauma response at may medical basis. At tulad ng ibang sakit, kailangan ng treatment, therapy, minsan gamot. Sa ngayon, aminin naman natin sa hindi, maraming matatanda ang nagsasabi na wala namang ganyan nung panahon namin. Well, talaga ba? Actually, meron talaga noon, pero wala lang diagnosis. Wala pang therapist noon at wala pang vocabulary para ipaliwanag ang sakit na ito. Nung panahon nila, ang tawag sa depression ay topak. Ang tawag sa trauma, arte. Ang tawag sa anxiety, mahina ang loob. Hindi ibig sabihin na hindi pinangalanan ay hindi na ito nag-e-exist. Maraming tatay noon ang tahimik lang, pero galit palagi. Maraming nanay noon ang laging umiiyak sa gabi, pero walang nakakaalam. Maraming lolo ang may unresolved trauma from war or poverty, pero walang therapy. Hindi sila mas malakas. Mas sanay lang silang manahimik. At ang pananahimik, hindi ibig sabihin paggaling. Pero yung mga kabataan ngayon, mas vocal na sila, mas aware, mas handang aminin na may problema sila at hindi iyon kahinaan. That is growth. Ang tunay na mahina, yung ayaw umintindi, yung ayaw magbago. Kaya naman kapag sinabi mong weak ang mga kabataan, wala kang naitutulong. Dinadagdagan mo lang ang stigma. And stigma kills. Ayon sa survey ng UP Population Institute, halos isa sa bawat 5 Filipino youth ang nakakapag-isip na ng pagtatapos ng sariling buhay. May data din na nagpapakita na ang suicide rate ng Pilipinas ay umaabot sa higit sa 3.4 deaths per 100,000 people. Patuloy itong tumataas. Hindi lang ito puro numero. Sila ay mga totoong tao na may kanya-kanyang kwento. Kaya ngayon, hindi na uso yung tiisin mo lang. Uso na yung ipagamot mo. Hindi natin kailangan bumalik sa panahon na bawal umiyak para lang masabing matatag ka. Ang tunay na lakas ay hindi yung hindi ka nasasaktan. Ang tunay na lakas ay yung marunong humingi ng tulong. Marunong umintindi kapag may humihingi nito. Kung gusto mo pa na magayto pang awareness contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.